magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Of course, napakainit ng panahon. Tayo po ay mapapanood. Take it away, mga crew, sir, ma'am. Ayun, kayo talaga. Mapapanood po tayo sa ayun, at mapapakinggan sa aming news website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ application DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin po kami via DWIZ882 Facebook page at YouTube channel. Huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo din po ay napapanood nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at TV News TV. Meron din po tayo sa Signal, Sulit, GMA for the Box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyari, iskan lamang po ang TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Since it is summer at marami po ang naglalakbay sa iba't ibang lugar, kaya medyo sounds like yung ating guest at taga-probinsya din po siya. Isa po siyang mayor ng Lumban, Laguna at doon tayo ngayon maglakbay sa Lumban, Laguna. No other than Mayor Attorney Jerome De Ramos Lakbay. Magandang gabi. Mayor, magandang gabi po, sir, at sa mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, baka may babatiin ka, Mayor, na gusto mong batiin bago natin simulan yung ating programa na formal. Siyempre po, una sa lahat, gusto kong batiin ang aking mga kababayan na nakikinig at nanonood sa inyong programa sa Bayan ng Lumban, Laguna. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ay makapiling namin kayo sa aming programa po ngayong gabi. Yes, hi sa lahat ng Lumban. Medyo familiar ako sa Lumban kasi dyan din ako nagpatay ng mga barungko. Yes. Mga unang-una pa. Yung syempre pag may iyayabang ka, talagang gawang Lumban. Okay, siguro simulan natin dun sa pero bago ang lahat siguro, pasensya na po kung sa mga Katoliko, namatayan kami ng ulo yung ating Santo Papa. Sa mga Katoliko, of course, kami ay nagluluksa sa pagkamatay ng aming Santo Papa. Tinatawag namin Santo Papa yung si Pope Francis. Okay, so siguro konting tahimikan lang, 10 segundo lang po. Amen. Okay. So, ano po ba yung historical significance ng Lumban, o should I say bakit natawag itong Lumban? Mayor. Sir, ito pong lumbang ay tinatawag talagang lumbang. Ito po ay puno ng lumbang. Okay. So, sabi ng mga historiador sa bayan ng Lumbang, nung tinatanong daw po ang ating mga ninuno sa bayan ng Lumban patungkol kung anong bayan daw ito, Opo. dahil hindi nila maintindihan ang lengguwahe ng mga Kastila nung panahon ng Kastila, kanilang tinuro na lang yung puno ng lumbang. This is lumbang, lumbang. Lumbang. So doon po nakilala. Inalis yung G, naging lumban. So naging lumbang po, nang sa lumaon, naging lumban na ito. Pwede ko bang malaman kung ano yung puno na yan? May bunga po ba yan? Ito ay hindi po namumunga, yung mga fruit-bearing tree, hindi po ito okay. ganon. Pero ito po ay malalaking punong kahoy na nasa tapat ng aming simbahan at nasa gilid ng aming plaza. Siguro may mga ilang pang puno na nandun ngayon. Okay. So, nung unang panahon, marami yung ganyan na puno. Opo, madami po. Sa lugar na yon. Oo. At sakop ito ng probinsya ng Laguna. Yes po. Actually, noong unang panahon,
ang bayan ng Lumban ay isa sa mga unang bayan na kinikilala at mga itinatag sa lalawigan ng Laguna. Sa Okay. katotohanan nga po dito, sir, ang bayan ng Lumban ay dating sinasakop ang bayan ng Santa Cruz, Pagsanghan, Kabinti, Kalayaan, Paite, hanggang sa Pakil. Mga baryo lamang ho ito ng bayan ng Lumban. Wow. Kaya talagang masasabi natin na Lumban ang naging sentro ng mga panahon na yon. Pagdating sa kalakalan, sa Kristyanismo, Lumban po talaga ang Yes, itong mga dating baryo ngayon, di ba? May mga syudad na yata eh. mauunlad na bayan na po ito ngayon. Pero dati barangay lang po yan ng isang bayan na Lumban. Lumban, opo. Yeah. Kung ititrace natin yung history, Mayor. Ay, by the way, si Mayor pala, tinatawag akong sir na medyo alangan ako doon. Pero sa totoo lang, naging estudyante ko pala siya sa Polytechnic University of the Philippines sa College of Law nung nampubola pa ako. Hanggang ngayon po na naman professor pa rin ako sa UP nga lang. Alisin mo lang yung P sa UP. Pero every Saturday na lang. Isang subject na lang, di na kaya eh. Oo. Busy na. Busy na po. Parang si Mayor, busy na. Oo. Yung sabi natin, yung geographical features ng Lumban, is it a strategic area sa lugar ng Laguna o ano ba? Opo, ang lagi po namin sinasabi, napakaswerte ng mga taga-Lumban dahil meron tayong kabundukan, may Okay. lawa, may kapatagan, may palayan. Kasi po, ang bayan ng Lumban is the home of the Caliraya Lake, the majestic Caliraya Lake. Oh. So, ito po ay man-made lake na nasa taas ng bundok. Pag umakyat ka po ng Caliraya, Oo. pagdating mo sa taas, meron doon man-made lake na tinatawag na Caliraya Lake. Pagbaba Okay. mo naman, meron tayong Laguna Lake. Kami po ay kadugtong ng Laguna Lake. Kaya So, meron sa taas, meron din sa baba. May mga palayan. So, medyo kayo, kapatabi kayo ng Kabinti kasi ang alam ko, majority of the Caliraya Lake is in Kabinti. Hindi Yes po. Portion of it to Cavinti and the other portion belongs to Lumban, Laguna. Pero yung Kabinti, hindi naman siya dating baryo ng Dati Lumban. rin po siyang baryo ng Okay. bayan ng Lumban. Ng Lumban. Opo. So, historically talagang Opo. makasaysayan ng ang Lumban. Kasi pagdating po sa kasaysayan ng bayan ng Lumban, madami pong una sa bayan ng Lumban. Kung inyo pong maaalala, ang pinakasikat po dyan na natagpuan ay ang tinatawag nating Laguna Copper Plate. Oh. Yung binatbat na tanso na nagpapatunay na meron ng mga kalakalan na nangyayari bago pa dumating ang mga Kastila. Ito ay nahukay ng taong 1986 sa Barangay Wawa sa dulo ng ilog o sa bunganga ng Lawa. Wow. Dito ay may patunay na talagang meron ng mga tao sa bayan ng Lumban bago pa dumating ang mga Kastila. But in its development, recently po, syempre, di ba, alam naman natin ang pagmimina nakakasira ng kalikasan yan. Ano po yung mga, sabihin natin, nangingibabaw na development, syempre bilang punong lingkod ng Lumban, Laguna, na nakaka-contribute sa ating ekonomiya? Actually, ang bayan ng Lumban is a third-class municipality. Ano po? So, pagdating sa mga development infrastructure, may mga ilan-ilan tayong mga investor dahil nandoon nga ang Caliraya Lake. Okay. May mga tourist spot, mga hotels and resorts na malapit sa Caliraya Lake. Ngayon ay dumadami na rin ang mga bisita natin dahil umaangat na din ang bumabalik na ang sigla ng pagbabarong dahil talagang namatay ang industriya ng barong noong nakaraang pandemya dahil wala namang pumapasok sa mga opisina na nagpopolo barong. Ang kasal ay bawal din. Ang mga lingkod bayan natin sa Kongreso ay hindi rin nagbabarong. Kaya talagang humina ang industriya ng pagbabarong. Kaya unti-unti na itong bumabalik ngayon.
Kaya Yes, tsaka Mayor, alam mo naman ngayon, pagka nag-Amerikana ka, mainit. mainit. So, napaka maaliwalas ka kung nakabarong ka lang at may pandoble ka sa loob na inner shirt na sinatawag. Lalo na sa amin na Mayor, sa mga mason, kasi ito ay programa ng mga mason, halos every day sa Grand Lodge man, sa Grand Loya o kaya dito sa CMT o sa Scottish Rite na yan ang gamit namin po. Opo. Alam ko siguro marami nag-order dyan sa inyo po. Opo, ay ang inyo pong nabanggit, ang Grand Lodge ay parang laging suki ng mga magbabarong sa bayan ng Lumban. Correct. Kaya po, magpapasalamat na rin po ako sa pamunuan ng masoneria dito sa ating bansa na talagang tumatangkilik Tinangkilik, sa oh. produkto ng aming bayan at sana po ay huwag magsawang tangkilikin ang gawang lumban, ang tinatawag namin na burdang lumban. Dahil angat po talaga ang burdang lumban. Opo, opo. At saka yung ano ngayon, yung suot ni incoming Grandmaster, all over. Opo. Sabi ko, mahal yan, no? Oo, kalado, all over. Sa akin pong pagkakaalam, ang mananahi po ni Grandmaster ay talagang Tagalumban. Siguro, i-hi ko na rin kasi siyang kumawa ng mga barong namin, si Rosmin. Ayan po. Oo. Kamag-anak mo ba yun? Yes po. ganun Malapit ba? po natin kamag-anak si Ate Rosmin. Tignan mo nga naman, napakaliit ng Rosmin mundo. Barong. Rosmin Barong, dito sa Kamuning. Oo. Meron din siyang Meron din pwesto siya dyan. dyan. Yes. Galing. Hi, Rosmin. May sakong barong sa iyo, ha? Ganun eh. Shout out si Ate Shout Rosmin. out. Okay. Mayor, bukod doon sabihin na natin, ano yung mga magaganda yung sabihin natin ay cut above the rest na mga barong nakakaiba na hindi yan nakikita kahit man sa ibang probinsya. Kasi may mga ibang probinsya din, di ko na lang sasabihin, na gumagawa din, which makes Lumban a cut above the rest. Oo. Pagdating kasi sa industriya ng pagbuburda, talagang masasabi namin na hindi lang ito parting hanap buhay dahil Opo. ito ay parte na ng kultura at tradisyon ng bayan ng Lumban. Yes. Simulan na din natin kung paano ba natuto ang ating mga kababayan. Yun. Tama, Mayor. Pagburda. Opo. Noong panahon ng Kastila, dinala ito ng mga Fransiskanang Madre. Okay. Ang pagbuburda. Bukod sa pagbuburda, ang pagtuturo ng musika. Sa bayan ng Lumban ay dito itinatag ang kauna-unahang School of Music noong taong 1606. Talaga? Noong Pilipinas. Nauna lamang ang School of Music ng Paris. Paris, ha? Yan yung kakumpara. 1600s ang bayan, ang School of Music ng Paris. Yes. Ang School of Music ng Lumban ay 1606. Kung may tatanong ko, siyempre, bata pa tayo, ano yung mga ginagamit nilang instrumento, Mayor? Ang mga kalimitan doon ay yung mga instrumentong ginagamit patungkol sa simbahan. Kasi mga Fransiskanong pari din ang nagtuturo sa kanila. Okay. Ito ay ginagamit nila sa simbahan, tinuturo nila ito sa ating mga kababayan noong unang panahon. Bukod sa pagtuturo ng musika, natuto rin silang magburda. Tinuro ng ating mga kamadrihan naman. Kaya hanggang ngayon, talagang ang bayan ng Lumban ay puno ng mga musikero at magbuburda. At pagdating naman sa natanong mo, sir, Opo. pagdating kasi sa burda, iba ang burdang Lumban dahil mas makapal, mas matambok ang burda, at syempre ito'y ginagawa ng may pagmamahal. Ayun, with Kasi the heart. napakamahirap kung gumawa ng isang barong. Madaming kamay ang dadaanan nito. Magbuburda, magbubuo, maglalaba. Iba't iba, hindi lamang po isang tao ang gumagawa nito. Yung nagawa sa akin, share ko lang. Umabot daw ng 6 na buwan yun. Yala na yung all over. Na nabili ko ng napakamahal, mga 30,000 pataas, mga ganun. Umabot pala ng yung mga 6 na buwan. Kaya napakamahal po siya. Po, talagang hindi yun computerized, Mayor, ha? hindi po computerized yun. Lalo na yung mga kalado kung tawagin na all over. Talagang mano-mano ho yan tinatahi ng ating mga kababayan na magbuburda. Opo. Kasi talagang masalimuot. Yes. Kumbaga, ito ay skills. Kaya nga po, itong ating pagbuburda ay gusto nating maging
mapasama sa kurso ng TESDA. Oh, hindi pa ba sa Hindi pa. Kaya pinapangarap natin at siguro sa darating ng mga buwan o taon, ito ay maging o makasama na sa mga skills na sinesertify. Siguro, isa sa mga magandang programa. Total, kayo naman po ang Pangulo ng Bayan. Sana'y mabigyan ng pagkakataon at oportunidad. Opo. Hindi lamang yung bayan ng Lumban, kundi it spreads like a virus of excellence, not from Lumban to all over the Philippines. So, And siyempre, para po mamintinan natin ang industriya ng pagbuburda para hindi mamatay ang kultura ng mga Lumbenyo. Kasi, tama. Lumbenyo. Lumbenyo ang tawag ng mga... ang tawag sa mga ang galing. taong residente at naninirahan sa bayan ng Lumban. Kaya amin din talagang ilalaban na manatili at mabuhay ang pagbuburda. At kalakip niyan ay sana magkaroon na din ng formal school of embroidery sa bayan. Wow. Oo. At ilagay din, hindi lang sa TESDA. Sana mailagay din yan sa curriculum ng formal education like sa universidad, mga ganun. Sana nga magsimula sa ating school, sa ating public school, PUP man o UP yan, di po ba? Parang pagyabong palalo. mapagyabong, kultura tama. ng pagbuburda. Mayor, kasi yung mga Tagalog mo talagang Pilipinong Tagalumban po ba kayo? Opo, ako po ay pinanganak, lumaki at tumaba sa bayan ng Lumban. Ganun ba? Ang aking nanay at tatay ay parehas lehitimong taga-bayan ng Lumban. Wow, ang galing. Oo. From ilang generation na yan, Opo. Mayor? Alam ko ang aking mga ninuno talaga ay mula sa bayan ng Lumban. So, alam nyo lahat yung pasikot-sikot ng Lumban? Palagay ko. Oo. Lahat ng sulok, siyempre, nabibisita din natin. Opo. Dahil kailangan din natin alamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Opo. Okay pa ba sila? Kung anong kailangan nila, anong problema. Para at least marinig natin mula sa kanila ang ating kanilang mga hinaing. Since nasabi natin na barong ang talagang nyo and embroidered with the heart, kaya natawag sigurong sabi natin embroidery capital of the Philippines. Bakit nga ba? Kasi meron din naman nagbuburda sa ibang probinsya pero bakit itong Lumban ay tinatawag na embroidery capital of the Philippines? Dahil kung sususugin natin ang kasaysayan, sir, talagang makikita mo na simulat sapol ang bayan ng Lumban na ang nagsimula sa pagbuburda. Madaming naging pangulo na ang nakapagsuot ng burdang Lumban. Correct. O ang Agree. mga barong nagawa sa Lumban. Opo. Sayan nagawa sa Lumban. Unti-unti na itong nakikilala noong paman. Kaya siguro ako ay namulat na ang tawag sa bayan ng Lumban ay embroidery capital na. Opo. Pero isang nakakalungkot lang na katotohanan ay wala pa palang nagbaback up na any Republic Act or any presidential ganun ba? decree or executive order stating that the Lumban is the embroidery capital. Kaya isa din ho yan sa ating ilalaban sa mga susunod pang panahon. Nang sa ganon ay hindi na maagaw ang titulo natin bilang embroidery capital. Correct. Pero meron na bang pundasyon ang sinasabi nyo na embroidery capital like ordinansa o resolusyon Meron bilang na po. siyempre mayor ng Lumban? Meron na po tayong mga ordinansa doon na Okay. mga nayakda. Madami na po. Talaga lang medyo nahihirapan din tayong kumuha ng makakatulong sa Kongreso para Opo. mag-sponsor ng ganitong batas dahil alam naman natin na baka may mga opposition dito kaya mas madali sana kung Opo. ito ay executive order. Mm. Pwedeng ilabi sa ating mahal na Pangulo dahil sa ating pagkakaalam ay isa ang kanyang ama na tagapagtaguyod ng barong at alam ko ay makakapagsuot din ng barong mula sa Lumban ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tama. At saka bilang punong ehekutibo ng Lumban, pwede mong i-endorso yan through DILG and then dun sa National Historical Commission, palagay ko. At sana matulungan natin yan, lalo pat ngayon ay
samantalin natin bilang mayor ng Lumban, Laguna. Po, talaga. Talagang atin pong tututukan ng pansin dahil kailangan na natin iantas ang pamumuhay ng bawat bordadero at bordadera. Tsaka yung mga taong humahawak ng tela para ito'y maging barong. Yes. Kailangan din natin silang tutukan at bigyan ng pansin at pagpapahalaga dahil sila ang yaman ng ating bayan. Correct. At saka katulad natin na naging formalize yung ating, kasi alam ko kayo po'y abogado rin, naging formalize yung ating pagiging abogasya. So kailangan natin ng pundasyon like yung libro, kung meron na bang naakda diyan na pagbuburda, paano magburda, mga ganyan, at gawin nating formal at endorse natin. Pwede sa kagawaran ng edukasyon o sa TESDA o kung saan pa man. Opo, napakaganda po talagang magkaroon ng katuparan yan. Kaya po talagang pipilitin natin na ma-document ito. Tama. Magkaroon ng tamang pag-aaral patungkol sa pagbuburda. Nang sa ganun ay magpasalin-salin ang karunungan ng pagbuburda sa mga Correct. batang henerasyon na ng bayan ng Lumban. Correct. At saka sana nanonood yung mga Lumbenyo at makita natin yung sinasabi ng ating Pangulo ng Lumban na sana magkaroon tayo ng formalized education when it comes to embroidery. Oo. Kasi yan sabi natin signature yan Opo. ng bawat hindi man lalawigan yan, bawat bayan, lalong-lalo na sa Lumban. Tatak. At sana may tatak diyan kahit man lang minsan makasuot ako ng Lumban na barong. Huwag kayong mag-alala, sir, at hindi namin kayo pahihindian. Kahit isuot mo sa isang mga event mo or kahit sa show na makita natin na iba. Yes. Gagamitin ko yun dito kahit dito sa Kapatiran para ma-promote natin lalo yung in-embroidered with the heart from the Lumbeños of Lumban, Laguna. Siguro medyo nasa halftime na tayo, Mayor. Babalik po tayo. Time check muna, 7:24 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa bayan, pero bago natin balik yung ating topic, lakbay na sa bayan ng Lumban, ay mapunta muna tayo sa public service. Hi muna kay Most Worshipful Ariel T. Kayanan, and hi din po kay incoming Grandmaster Raul E. Canon Jr. Meron din public service ng Don Bosco Alumni Philippine National Federation 43rd National Convention Hope for the Future, Engaging Bosconian Generations Towards Sustainable Development. Ito po ay gaganapin sa April 24, kasabay ng ANCOM, 6 a.m. sa Big Comeback Golf Tournament Camp Aguinaldo, April 25, 2025, 5 p.m. Fellowship Night naman sa Don Bosco Mandaluyong Campus. And finally, April 26, 8 a.m., 43rd National Convention sa Chardonnay by Astoria, Camp Henry P. Javier, Pasig City. Okay. So, meron lang tayong konting corrections. Alam nyo naman tayo, masyadong futuristic ang dating na pagkamalang kong mayor si Attorney Jerome. Pero siya po ay incumbent councilor ng Lumban. Pero syempre, sa mga nasasabi niya kanina, parang mayor na ang dating Oo, kaya pwedeng-pwede ito maging mayor. Salamat po. Oo, okay. So, balik tayo kay Consi, Attorney Jerome De Ramos Lakbay. Lakbay na ulit sa Lumban, Laguna. So, kanina pinag-uusapan natin yung mga development at proyekto na maganda sa bayan ng Lumban, lalo na yung formalizing yung embroidery into education, whether it's sa TESDA o sa Department of Education, as part and parcel of the subject
ano naman yung mga iba-iba pang nakikita nyo? Lalong-lalo na nung tinanong ko yung mga ordinansa, meron na pala. At alam ko siguro isa ka sa mga nag-sponsor para igtingin yung pagiging embroidery capital ng bayan. Opo, talagang di lamang po dyan. Gusto lang din talaga nating ilabi na tayo ay maging embroidery capital of the Philippines, not just in a declaration. Opo. So natin tuldukan na ito ng isang Republic Act at or presidential decree or executive order. Nang sa ganun ay talagang masettle na ang issue na ang bayan ng Lumban talaga ang embroidery capital of the Philippines. Correct. Pero siyempre, nangunguna yan yung mga ililipunin yung mga ordinansa na nagawa na ng bayan. At meron kayo nun. Meron po yan, mga Ayun. parang halos every municipal council ay talagang nag-aakda ng mga ordinansa at resolusyon para kami ay tawagin na talagang embroidery capital. At ito ay pinapadala ng Sangguniang Bayan sa mga departamento ng ating gobyerno na kung saan pwede itong mabigyan pansin at matulungan din kami para magkaroon ng isang deklarasyon na ito. Ayun. Magandang adhikain para sa mga Lumbenyo. At sana matupad yan incoming, sir. Yes kung po. sakali. Oo, Salamat kung sakali. Oo. Ay, ano naman yung mga sabi natin, yung mga signature na embroidered products nyo na it passed from generations to generations. Yung mga, bigyan mo lang kami ng mga konting background kung ano yung mga produkto nyo na talagang nasalin sa iba't ibang henerasyon na ng mga Tagalumbenyo. Kasi alam ko may mga dyan, yung mga all over, mga pinya, mga ganon. Meron ba kayong mga ganon something na kakaiba? Opo, ang pinakasikat dyan na talagang nagiging trademark na ng bayan ng Lumban ay yung all over na kalado na tinatawag. Kalado. Yung buong barong talaga ay puno ng burda. Buong barong mo, mapamanggas man yan o likod. Yes, talagang ito ay mano-manong binuburda sa iyong barong. Talagang makikita mo kung gaano ito kaganda at mapapaisip ka kung paano ito nila ginawa. Oo nga. Kaya mabibigyan natin ng pagkakataon sila na talagang mahal ang handmade embroidered barong kasi talagang kamay talaga, handmade. Handmade talaga. At syempre, katulad ng tinurang ko kanina, nagpapasalin-salin ito kumbaga sa iba't ibang tao sa naglalaba, nagbuburda, nagbubuo. Kaya talagang masasabi mo na ito ay dugo at pawis ng bawat Lumbenyong involved Saka sa Konse, ay yung sabi nating may husi, kukun, sorry Mayor, kung itama mo ako kung mali ako, pinya, sa lahat ng mga klaseng ito, ano ba yung pinaka maselan na mahirap gawin? ang tela pa rin ng pinya ang pinaka kumbaga pag sinabi mong pinya galing sa mga hobby ng pinya po yan. Pinya fiber ito na nagiging talaga. tela. At imagine how fine this cloth is, pero nagagawa nila itong maburdahan. Wow, ang galing. Sa hirap din ng pagkuha ng tela ng pinya at sa hirap din na ito ay mabuo. Talagang pag sinabi mo ang barong mo ay pinya, ay talagang alam nila na mahal ang iyong barong. Pero may mga ibang tela pa rin na talagang sumasabay na sa kalidad ng pinya. Pero iba pa rin pag sinabing pinya ngayong barong. Pinya, So, sa lahat ng mga klase, ito yung pinakamahal. Tama po ba? Tama po. Oo. At sa lahat ng klase, since ito ang pinakamaselan, ito yung mahirap na gawin. Umaabot ng buwan o buwan po ba? Tama buwan po ba ako? Lalo na kung ang iyong disenyo ng pinya barong ay kalado. Yung talagang burdado ang buong kasuotan. Mapamanggas hanggang likod. Mapakwelyo. Tapos ano lang yan no? Tela lang yun na umaabot sa sabi natin kung sa lalaki kasi long sleeves. Long sleeves. Oo. Kung sa babae naman,
Oo. Full dress. Oo. Dress. Kaya talagang... So, siguro bigyan mo naman kami ng konting kung ano yung presyo ng isang panlalaki na long sleeve na barong na pinya all over at buo naman na kasuotan ng babae. Oh. Ang sa mga kababaihan, hindi ko matiyak dahil ito ay depende sa yarda din ng tela Ay, sa bagay, na sa bagay. ginagamit. Dahil alam naman natin na ang saya ng Ang haba. So, depende rin ito sa presyo ng tela at sa disenyo ng burda. Tama. At sa iba't iba pang gusto nilang ilagay na disenyo. Tama. Sa pagbabarong naman ng kalalakihan, pag ito ay buo na long sleeves barong, ito ay umaabot siguro minimum na 15,000 ang pinakamura na kung ito ay pinya Sa mga kalalakihan. sa mga kalalakihan. Oo. Talagang yan ay pinagpaguran. Kaya medyo may kamahalan din talaga. Pero sabi nga ng yumaong punong bayan namin na si Attorney Wilfredo Paraiso, hindi ka nakabarong pag ang barong mo ay hindi gawang lumban. Ang galing, ano? Ang galing. May mga ganyang tagline, no? Oo. Kasi talagang iba ang gawang lumban, iba ang burdang lumban. Oo, at sana yung mga pangarap mo sa buhay ay matupad yan. Ngayon bilang konsi at sa susunod siguro ng mga hopefully maging punong bayan. Tama po ba yun? Tama po. Alam naman natin na ang Panginoon ang talagang makakapagsabi. Yes, number one. Opo. At alam ko naman na ang lumbenyo ay hinahangad yung siyempre kasaganahan at kaayusan Tama ng po. lumbenyo. At it will spread like a virus of excellence, not just in Lumban, but all over Laguna and finally sa Pilipinas. Pilipinas. Oo. Let's hope for the best Yes, sir. incoming mayor, sir. Thank you, sir. Oo. May mga kwan pa. Siyempre, ano naman yung mga, sabi natin, challenges nyo? Since meron na kayong ordinansa bilang konsehal, meron na kayong mga inakda, meron na kayong mga libro, ano yung mga effort nyo ito para maging, sabi natin, ma-promote na ito'y embroidery o heritage ng Lumban, yung embroidery products nyo? Unang-una talaga, kailangan din magkaroon ng programa ang pamahalaang bayan kung paano paiigtingin ang kampanya ng pag-aangat ng industriya ng pagbabarong sa bayan ng Lumban. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na talagang may mga kakompetensya na tayong magbabarong sa ibang lalawigan. Tama po. Kailangan natin ipakita na buhay ang industriya ng pagbabarong. At isa po dyan, kailangan din natin i-regulate din ang burdang makina. Yes. Sa ganun ay hindi rin mamatay ng tuluyan ang pagbuburda ng kamay. Dahil siyempre, ang burdang makina ay medyo mas mura kaysa sa burdang kamay. Kaya yan ang pwede nating maging challenges kung paano natin titimbangin ang industriya ng burdang kamay at ang industriya ng pagbabarong na dumadaan sa makina. So may mga sabi natin na agam-agam ang mga lumbenyo tungkol sa paggagamit ng mga teknolohiya. Tama po ba? Hindi naman nagkakaroon ng agam-agam pero nagiging isa itong option din dahil sa mga consumer na gustong mas makamura ang kanilang mga susuoting barong ay siyempre naiintindihan naman natin na hindi naman pare-parehas ang estado ng bawat mamamayang Pilipinong nagnanais na magsuot ng barong. Kaya meron silang opsyon na pumili ng isang burdang kamay na barong at isang burdang makina na kung saan ito ay kanilang gagamitin. Kaya doon tayo kailangan din tumutok kung paano ba natin ito bibigyan ng regulasyon nang sa ganon maprotektahan natin ang parehas na sektor kasi ang sektor ng mga magbuburdang kamay at magbuburdang makina ay kailangan din natin tignan parehas dahil sila ay pare-parehas din lamang na naghahanap buhay at lalo tigit sila ay mga pare-parehong lumbenyo din na talagang lumalaban sa buhay. Yes. At saka medyo siyempre ngayon na teknolohiya na tayo, sumusunod na sa agos.
So meron din ngayon kasi mga nauuso ngayon na tinatawag na techno, cutwork, yung mga ganyan. Ito ba kasama sa mga pinopromote nyo, Konsi? Opo, yung tinatawag natin na techno tsaka yung mga barong na yan, ay talagang yan ang trend ngayon. Opo, Talagang opo. pag nakikita ko, ito ay magandang isuot. Opo. Kaya siguro sa mga aspeto ng pagdidesign ng ating mga barong at kasuotan, talagang pwede natin itong i-promote talaga dahil hindi lamang matatanda o may mga edad na nagbabarong dahil yung mga Opo. tinatawag nating young professionals ay yun ang mga gustong may design Correct. pagbabarong. Kaya pipilitin at sisikapin din talaga natin na i-promote na kahit ano ang design man yan, basta yan ay gawang lumban, ay hindi ka mapapahiya. Yes. At saka mga lumbenyo siguro naman, flexible yan at saka adaptable sa trend at saka sa environment. Oo, kasi iba ang galing ng lumbin. Yan ang pag nakita nila na may bago, talagang pinag-aaralan nila at pilit na inaalam kung paano ito makakatulong sa kanilang hanap buhay. At sana, Konsi, masuportahan nyo ng todo yan. Lalong-lalo na kayong nagsisilbi sa bayan, makomplement nyo yan sa mga batas o sa pag-implement ng mga nandyan na batas. Opo, talagang kailangan natin talagang tutukan ang sektor ng pagboborda. Dahil ito nga ang ating muka ng bayan. Dahil dito Tama po. tayo kilala. So, kailangan natin silang bigyan ng sapat na atensyon, tulong mula sa pamahalaang bayan. Dahil hindi po ganun kadali ang industriya ng pagbabarong. At sana mabigyan natin sila ng mga tamang solusyon sa mga problemang kanilang hinaharap at pwede pang harapin. At ipakita natin sa kanila na meron silang pamahalaang bayan na handang tumulong at sumuporta sa kanilang problema, sa kanilang industriya. Okay, maiba naman tayo, Mayor. Total, ito yung mga primary nyo na program para dyan sa embroider. May mga, kasi nasabi mo kanina, ang bayan ng Lumban ay nasasakupan ng mga bundok, mga lake, river, at iba't iba pa. So, may mga mangingisda dyan, may mga magsasaka. By the way, magsasaka. May si Most Worshipful, magsasaka party list. Meron din mga turismo. Meron po bang mga programa din kayo? Lalong-lalo na sa iyo bilang kandidato sa lokal na pamahalaan. Pagdating naman po sa ating mga kababayan sa sektor ng magsasaka at mangingisda, alam nyo naman ang lahok sa pakbet. Opo. Karamihan ng ating mga lahok sa pakbet ay nagmumula sa bayan ng Lumban. Pero hindi natin makontrol ang mga namimili sa kanila, yung pumapakyaw. Tama po. Kaya gusto natin silang protektahan at makontrol ang presyo dahil talagang sila ay nahihirapang makabawi sa kanilang pagsasaka pag pinresyuhan na ng mura ang kanilang mga ani. Kaya Tama. gusto din natin itong tignan at bigyan ng pansin nang sa ganon, hindi sila matalo at malugi. Pagdating naman sa turismo, nandyan ang Majestic Caliraya Lake na talagang pinagmamalaki ng bayan ng Lumban. Paiigtingin natin ang regulasyon patungkol sa paggamit ng ating Caliraya Lake. Dahil ito ay talagang napapanahon na, sumisikat na, nagiging puso na ng turismo ang ating Caliraya Lake. So, ang gusto ko pong mangyari dyan ay magkaroon tayo ng tinatawag na Caliraya Boardwalk. Nang sa ganun, mas lumawak pa ang mapakinabangang porsyon ng ating lawa. Magkaroon Without necessarily, of course, destroying yung ating kalikasan. Yes. At the same time, ang ating mga residente doon ay magkakaroon ng mga livelihood stalls. Pwedeng magkaroon ng mga cultural activities tuwing Biyernes. Yan ang gusto nating pangarapin sa Caliraya Lake. Dahil naniniwala tayo na kaya pa natin iangat ang turismo sa bayan ng Lumban. Ayun. So, through the convergence effort ng local and then sa mga national government agencies na DOLE, ganyan, TESDA o kung ano-ano pa ba? Opo. Sana matupad yung pangarap nyo. Sana ay talagang makita ng national government ang yaman ng bayan ng Lumban. Okay, so mainit talagang ating paksa. So,
Time check muna po tayo at magbabalik ang Kapatiran para sa Bayan, 7:47 ng gabi. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan at mainit pa rin ang topic natin. Lakbay pa rin tayo sa Lumban, Laguna. Kasama pa rin natin si Consi, Attorney Jerome De Ramos Lakbay. Consi, siguro medyo mga 10 minutes na lang po tayo. So, baka meron kang... by the way, meron pala akong isa pang tanong sa'yo kasi nabanggit mo rin kanina yung simbahan. Yung simbahan nyo ba isa sa mga sabi natin na may kahalagahan sa bayan ng Lumban dahil ito ay tinatag o built nung mga panahon ng Kastila pa? Opo sir, isa yan sa mga pinagmamalaking yaman ng bayan ng Lumban. Dahil ang aming simbahan ay ang kauna-unahang simbahang bato sa labas ng Maynila. Na kung saan isa sa mga unang pari nito ay isa ng santo sa katauhan ni Padre Pedro Bautista. Talaga? Oo, San Pedro Bautista. Isa po yan sa mga naging kura paroko ng bayan ng Lumban. At dito po sa simbahan na ito, kinanap ang unang prosesyon ng Eucharistia. Ang galing, ang galing. Majority ba ang Lumbenyo Apo, mga Kristiyano at Katolisismo? Katolisismo po ang pangunahing relihiyon sa bayan ng Lumban. Oh. Talaga pong mga mananampalataya ang ating mga kababayan dito. Oo, kasi yung mismong embroidery, galing yata sa mga Franciscan? Tama. Mga Franciscanong mga madre. Madre naman. Sila ang nagturo nito. Okay. So, siguro, bilang naghahangad na makuha ang pinakamalaking o pinakamataas na pwesto ng Lumban, meron ka bang mga mensahe o programa na pwede mong sabihin sa mga Lumbenyo para mapaunlad mismo at makilala ang Lumban bilang embroidery capital of the Philippines? Hindi lang Laguna, kundi Philippines. Opo. Kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon, talagang ibabalik natin ang dangal at sigla ng pagbabarong, lalo na ang industriya ng pagbuburda. Dahil hindi lamang ito naging muka ng bayan ng Lumban, ito ay dapat nating ingatan dahil tinatawag natin itong cultural heritage na ng bayan ng Lumban. At pipilitin natin na ito ay hindi mamatay at nang sa ganon ay magpasalin lahi pa ang talento ng pagbuburda ng bawat mamamayang Lumbenyo. Nang sa ganon ay unti-unti na nating maitaas ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Lumbenyo. At sa parte naman siguro ng pamahalaang bayan, pipilitin din natin na itaas ang antas ng pamamahala at itigil na ang mga nakasanayang maling pamamaraan ng paggobyerno. Nang sa ganon, hawak kamay natin tutugunan ang mga problemang panglipunan at solusyonan ng naaayon at tama. Nang sa ganon ay magkaroon tayo ng isang mapayapa, maunlad na komunidad patungo sa bagong Lumban. Wow! Kaya bagong Lumban merong tagline ka dito. Baka pwede mong ulitin po, Konsi. Maghawak-hawak kamay na po tayo patungo sa bagong Lumban. Okay. At dito sa tagline, nakita ko pa rin yung inyong sinabi dito, yung eto, ulitin ko lang po. Husay, galing, talino, malasakit. Tayo ang pagbabago. Ano po ba yung mensaheng gusto nyong iparating dito sa mga Lumbenyo? Sa ating pong mga Lumbenyo, huwag po tayong matakot na tanggapin ang katotohanan na kailangan na ng bayan ng Lumban ng pagbabago. Yakapin na po natin ang kailangan natin pagbabago. Nang sa ganon, maitaas na natin ang antas ng pamumuhay ng bawat mamamayang Lumbenyo at nang sa ganon, unti-unti na po nating masolusyonan ang mga problemang panglipunan sa bayan ng Lumban. Nang sa ganon, ang ating mga hinagpis o ating mga reklamo ay unti-unti nang mawala. Nang sa ganon ay tayo ay manirahan sa isang bayang hitik sa pag-unlad at may mga mapapayapang araw tayo na kailangan nating bigyan ng importansya. Ang bayan ng Lumban ay dapat na nating ibalik ang dangal at sigla ng bayan ng Lumban. Okay, napakagandang mensahe yan sa naghahangad sa pinakamataas na posisyon. At sana
magtagumpay ka, Konsi, at Salamat incoming. po. At alam ko naman na hindi tayo pababayaan ng ating lumikha sa ating hangarin dahil masasabi natin na wala naman tayong masamang intensyon sa ating adhikain. Ayun, yun. Pero bago tayo matapos, kailangan magbati rin tayo, hindi lang sa ating mga kababayan sa Tagalumbeño, pati ang pamilya natin. Baka Oo. hindi tayo papasukin. Oo. Sa aking daddy, si dating konsehal Joji Lakbay, magandang gabi sa iyo. Konsi Joji. Oo. Magandang gabi at sa ating mga taga-suporta at sa aking mga kaibigan sa bayan ng Lumban na alam kong nanonood ngayon at sumusubaybay sa inyong programa. Nagpapa-shoutout din ang ating kapatid sa kapatiran at inyong kapatid din sa masoneria na si Brother Corky Palarca. Shoutout daw sa iyo, Brother Corky. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Sa mga katabi mo dyan, kaya pwede ba i-shoutout yun? Siyempre, shoutout sa ating naging tulay para tayo ay magkaroon ng pagkakataon dito sa programang ito. Walang iba kundi ang ating konfidante na si Attorney John Paul Realizan. Magandang gabi sa iyo. Oo, mukhang partner mo yan sa law firm. Tama ba? Tama po. At sir, pahabol din po. Baka Yes, pahabol. hindi rin tayo, baka mapagalitan din tayo. Correct. Binabati ko rin po ang aking fiancé na si Attorney Tracy Magkayang. Magandang gabi sa iyo at sana nanonood ka ngayong gabi. Siguradong nanonood yan kasi pag hindi daw maganda yung ano mo hindi ka papapasukin kung saan man. Tayo dyan. Okay. Siguro, Konsi, good luck sa inyong adhikain at sana matupad yung pangarap mo na Lumban as an embroidery capital of the Philippines. Hindi lang po yan kasi yan lang ay yung mga primary na goal para sa mga Lumbeño. Iba pa, mga turismo, yung convergence ng at unification ng inyong programa sa mga mamamayan at sa komersyo, sa mga kalakalan ng Lumban. At sooner or later, baka ma-develop din yung ating mga infrastruktura at iba pa. Para at least, yung barong, pag natagtag kasi, baka mapunit yun Kailangan hindi na matagtag. Maganda na yung kalsada. At gagawin yan ni Atty. Jerome De Ramos Lakbay. Lakbay na sa Lumban, Laguna. Ako rin po, siyempre, kailangan kong batiin ang aking si Shane, Emil, at congratulations sa Demolay. Medyo very active sila ngayon. Dahil kahit papano, nabanggit mo si JP. Opo. Advisor yan. Chairman yan ng Pasig City Chapter Order of Demolay. Oo. Incoming pa lang daw. Oo. Pero alam ko siya yung isa sa mga chapter advisor. Oo. Na tinalaga. Bagong-bago mason lang yan Siya na yung tinalaga. At naman siya? Magaling sa napakasipag talaga ng administrasyon. Oo. At nagpapasalamat na din ako kasi signing off na rin ako as District Deputy Grand Master for Masonic District South Korea before and then now Masonic District NCRF. At the same time, signing off din as CMT Administrator. Ang daming binigay ni Most Merciful Ariel T. Kayanan at member ng Preliminary Investigation. At syempre, i-welcome ko ang ating incoming Grand Master, Raul E. Canon Jr. SK Sir, good luck po. At kami naman po, congrats. Sana, congrats. Maraming salamat at magbabalik po ulit ang Kapatiran para sa Bayan next week sa panibago nating topic. Ang next program po ay Pangga, Ruth Abaw, live with Pangga, Nika Abaw. Maraming salamat po. To God be the glory.